Tingnan pa si Carla. Hindi mo alam. Sa likod ka ni ano? Sa likod ka ng cross. Ayun na, papunta na. Bago magpatuloy. Basta pagkasali dito, asi ka na lang. Tapos ko siya. Basa. Sabi na sa'yo ni ate. Basa. Nasabi na nga sa'yo ni ate. Ate Jonah, yung dito sa sa ano. Hindi na daw matutuloy. Hindi na daw matutuloy. Oh, basa. Eh! Tama. Seryoso mo yun. Sabi niya na nga. Masyado mga dati. Pag-usapan pag-usapan niya. Hindi, pinapawisan na ako. Sayang pawis. Basta pag nagpaupo ako. Tapos kakantahin yung kanila. Bakit? Oo. Magandang gabi po sa ating lahat. Ginugunita natin ngayon ang hating gabi ng Pasko ng Pagsilang. Ito ang gabi ng kapayapaan o ng Diyos na pabanali ng sanlibutan sa kanyang pagparito. Niyakap niya ang ating pagkatao sa pagsilang ni Jesus, ang Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Bilang panmula ng ating pagdiriwang, magsitayo po ang lahat. So
Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. Ang pagdiriwang po natin ng Kapaskuhan, nawa ang biyaya ng Pasko ay ating matanggap na mayroong kababaang loob. Ang pagpatuloy tayo makasamba at patuloy na maisabuhay ang kalooban ng Diyos. At upang tayo maging marapat pag-alay ng misang ito, aminin natin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad. Kaawaan tayo ng mga makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ako. Magsimula tayo sa unang Pasko, kung paanong umoo si Maria sa kalooban ng Diyos, kung paanong nanindigan si Jose na kumatawan bilang ama ng manunubos, kung paanong oo ang ibig sabihin ng oo, hindi parang hindi, parang oo, hindi oo, pero hindi, kundi oo. Kung paanong ang bawat oo ay may kasiguraduhan, hindi pabalat kayo lamang. Dahil minsan, sa oo may taong umaasa. Minsan sa oo may nakasalalay na kaligayahan. Minsan ang oo, akala mo yan ang hinahanap mo. Minsan ang oo, nakaka-addict parang droga. Na unti-unti kang sasaya. Malilimutan mo ang mga problema, ang saya-saya, ang saya. Hanggang sa hindi mo namamalayan, hindi mo nahawak ang iyong kaligayahan. Nasisira na ang buhay mo. Ang buhay ng pamilya mo, ng mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi pala maligaya, hindi pala langit.
Yung akala mong langit, dinala ka sa impyerno. Minsan kasi akala mo, oo. Magsimula tayo sa unang Pasko. Kung paano ang malamig ay ang gabi ng paglalakbay. Kung paano hamog ay lumayakap sa mag-asawang naghahanap ng matutuluyan. Kung paanong gabi lang ang maginaw, hindi ang mga pusong nanlamig na at sawa ng masaktan. Kung paano ang ginaw ay kayang ma-expresa ng yakap ng pusong tapat kong magmahal. Kung paanong sabay na nabaybay ng mag-asawa ang malamig na paglalakbay, hindi kung paanong naglakbay palayo ang mag-asawang parehong nanlamig. Kung paanong sa pamamagitan ng init ng apoy mula sa nagbabagang kahoy, humuhupa ang ginaw, hindi sa pamamagitan ng pakikipaglaro sa apoy. Magsimula tayo sa unang Pasko. Kung paanong ang mga bituin ay walang sawang nagniningning. Ningning na sapat lamang at hindi nakakasilaw pagkus sa mga manlalakbay ay tumatanglaw. Kung saan ang liwanag ay tunay, hindi tulad ng mga Christmas lights natin palamuti sa bahay. Sisindi, mamamatay, sisindi, saka mapupundi. Sisindi sa mga panahong kailangang magpasikat, sisindi, mamamatay, sisindi. Tulad ng mga politikong tuwing eleksyon lamang nagpapasikat at kapag naluklok na'y wala nang maibahaging liwanag. Matatamis na pangakong noon nangangailangan ng boto, tila manliligaw kung makapagpapango at kapag nakuha na ang tiwala ng mga tao, sabay-sabay na mapupundi daig pa ang malawakang brownout ng Zameco. Magsimula tayo sa unang Pasko. Kung saan ang tatlong hari ay may handog na regalo. Ginto, mira at insenso. Kung paanong ang pagbibigay ay walang hinihintay na kapalit. Kung paanong ang tatlong kapitapitagan sa lipunan ay nagpakumbaba upang makapaghandog sa musmos na nasa sabsaban. Hindi tulad ng mga mapagpanggap na nagbibigay sa mga musmos sa lipunan upang sa mata ng mga tao ay maging kapitapitagan. Mga matataas sa lipunan na nagbibigay, hindi tumatanggap. Nagbibigay dahil nagbibigay, hindi nagbibigay dahil nag-aabang ng kapalit. Magsimula tayo sa unang Pasko. Kung paano ang maririnig ay ang awit ng mga anghel na nagagalak sa langit. Kung paano ang mga tinig ng mga anghel ang gumising sa mga puso ng taong nahihimbing. Kung paano napakasarap marinig sa tenga ang kanilang himig kasabay ng mga trumpeta at tambulin tumutugtog sa langit. Hindi tinig ng mga batang namamalimot sa kalsada, hindi tulad ng mga batang sa munang edad ay namulat na sa masalimuot na mundo, hindi tulad ng mga batang sa halip na abakada at numero ang pinag-aaralan, mga krimen ang kanilang natututunan. Hindi tinig ng mga batang nagugutom at wala man lang maisubo sa mga bibig, mga tinig na nagsipingi-pingihan tayong marinig. Magsimula tayo sa unang Pasko. Kung paano sa sabsaban may sanggol na isinira. Kung paano ang pag-iyak ng musmos ay nangangahulog ang buhay. Kung saan ang kanyang pagbigti ay kaakibat ng ating kaligtasan. Kung paano ang sanggol ay buhay. Kung paano ang sanggol ay piniling mabuhay. Kung paano ang buhay ay kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng tao. Hindi kalooban ng kahit na sino man. Kung paano ang mga sanggol sa sinapupunan ay dapat bigyan ng pagkakataong masilayan ang mundong ating ginagalawan. At kung paano ang mga nasa mundong ating ginagalawan ay binibigyan ng pagkakataong mabuhay. Ilang Pasko na nga ba ang libo-libong Pasko na ang lumipas. Ngunit tila paulit-ulit pa rin nating pinagtatabuyan ang mag-asawang naghahanap ng matutunan.
Oo, nakapamili na tayo ng mga pangregalo, nakapaglinis na ng mga tahanan, punong-puno na ng palamuti, nakapagluto na ng ihahapag sa Noche Buena, nakabili na ng bagong damit. Ilang countdown na ang nagdaan, pero bakit paulit-ulit? Paulit-ulit tayong naghihintay, paulit-ulit natin tinatanong, Panginoon, hanggang kailan? Paulit-ulit tayong nag-aabang, ngunit tayo ba? Nakahanda na? Handa na ba tayong maging sabsaban para sa sanggol na isisilang? Magsimula tayo sa unang Pasko. Sa Pasko, magsimula tayo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Magsitayo po.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan, na ngayon aming pinatutunan sa aming pamuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaías ang pagsilang ng isang sanggol na siyang magiging Mesiyas at prinsipe ng kapayapaan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking diwan, ang bayang malaw na nasa kadidiman, na manaag na ang diwan sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, pinagdagaan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati sa nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak ng dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ng Diyos at sa kanyang pagkakala, upang matatag ito at papanatilihin sa kataruhan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
at ng mga puno, lumukso na sa tuwa. Lahat tayo ay magdiwang, Lingko ang Panginoon. Dumarating sa atin, upang siya ay mamuno. Siya ay may katarungan, pero hindi na kaharian. Tayo ay tutuman, ng may katapatan. Sa ating ikalawang pagbasa, hinihikaya tayo ni San Pablo na mamuhay ng matuwid at tapat sa mga utos ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makaalam. Kaya makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Samantala, hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kamindihan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalituan at binising para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ito'y balitang masaya, manunubos, sumilang na sa ating Kristo. Poon siya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Noong panahon iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito ay ginawa ng si Serenio ang gobernador ng Syria. Kaya uwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang mayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at nahi ni Haring David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy gagampal na. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganak ni Maria at isinilang ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar pa sa kanila sa bahay panunuyan. Sa lupain din iyon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kalingkingan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magtutulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, at magsiawit kayo, mga buong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hiniran ng Diyos na Panginoon, si Kristong Panginoon, at ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan. Nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Masayang Pasko po sa inyong lahat. Ang malungkot ang Pasko nyo. Iniwan pa si Baby Jesus sa akin. Tinawag ko si Jesus. Ganun ba kayo? Iniiwan nyo si Jesus sa pari? Pagkatapos nyo mag-out dyan at kung ano-ano, iiwan sa akin, hindi ko naman alam ang gagawin ko. Ang sabi lang sa akin, kapag ibinigay sa inyo yung Baby Jesus, kakanta kayo ng dalahati. Yun lang. Tapos ibibigay sa akin, nandito pa, hindi pa kinuha ng kanina. Inuwi pa ganun. Ganyan ba ang nangyayari? Iwan na lang yung baby. Katapos ng lahat. So, anyway, Pasko na po. Tapos na yung pasyam natin. Natikman ko naman yung arroz caldo. Totoo pala may arroz caldo. Wala nga ng itlog. Pero, may pandesal. Pandagdag sa sugar. Kayo po mahilig sa pandesal. Naku, napakalakas po ng sugar content yan, ha? Kaya kung magkakain kayo ng pandesal, tignan na lang ninyong gano'n, kukurot lang kayo gano'n. Isaw-saw ninyo sa peanut butter. Ang tutilya yan. So yan po ang nagpapataas ng sugar sa aking pandesal. Kaya kanina, nung kagabi, 4 yata ang kinain ko. Tapos inom ako ng serpiti na agad. Pero masarap po talaga ang pandesal eh. Pinoy bread yan eh, di ba? Amoy pa lang ng pandesal, busog ka na. Yun lang. Kaya salamat sa arroz caldo kagabi na may pandesal, walang itlog. Pasko na po.
At yan ay itutuloy ko po yung sinasabi kanina ng MC. Ano yung sinasabi? Ang lalahanin natin yung unang Pasko. Ano yung unang Pasko? Magsimula tayo sa unang Pasko. Kayo na lang. Alam po ninyo, nung unang Pasko ay tahimik. Walang maririnig, kundi ang mga kulisap at lamig ng gabi sa panahon na yun. Kaya yung mga pastol na nag-aabang doon ay nagulat sila at natakot. Biglang may dumating na anghel. Para bang lahat naman ay matatakot ka at biglang magliliwanag sa harapan mo ay pupungas-pungas ka na inaantok ka. Ay sabi natin yan, ayun, white lady, white lady. Pero anyway, lahat po ay na kapag ating naaalalahan yung unang Pasko at kapag narinig natin yung unang Pasko, napakahirap ilarawan po yan. Pero kapag ito ay inyong basahin sa banal na aklat o ang ng Biblia, napakaganda po at mauunawaan niyo talaga yung unang Pasko. Gaya ng aking nabanggit noon na si Maria ay komunidad ng Anawim, diba? They're the poorest of the poor in Israel. Ang aba, sa pinaka-aba ng Israel. Just imagine, meron pa tayo ganun? Wala, kasi yung mga squatter doon merong television, merong lahat, may cellphone. Yung mga squatter natin, ganun. Tignan yung mga namamalimos dyan, may damit. May pagkain. Sabi nga dito sa Pilipinas, mahirap mamatay sa gutom ang tao dito sa Pilipinas. Why? Napakaraming pagkain sa Pilipinas kung tutuusin. Maghanap ka lang, meron kang pagkain. Makipagkapit-bahay ka lang, papakainin ka. Di ba? Sa ibang bansa na, we don't know you. Go away or I'll call the police. Di ba? Ganun yan. Pero sa Pilipinas, hindi. Ito po, pagpasensya na po kayo ng malamig na tubig at tinapay. Ay, wala pa palang yelo. Tubig po, yan. Sa maliit na bagay na nakapagbibigay po tayo. Sabi nga, dito sa Pilipinas, kukunti o kung mayroon mang mamatay sa gutom, tamad yun, may sakit. Sapagkat kung ikaw ay tao na marunong sa buhay, hindi ka magugutom. Maparaan ang Pilipino. Gagawa't gagawa ng paraan para siya ay mabuhay. Pero doon sa senaryo, sa panahon ng ating Panginoon, ni Maria, ni Jose, na talagang mamamatay ka sa gutom. Gaya nga ng sila, the Anawim, they just listen and naghihintay na lamang sila ng biyaya mula sa Diyos. Ang inaasahan na lamang nila ay ang Diyos. Hindi nila inaasahan yung mga nandoon sa nakapaligid sa lungsod. They are the Anawims. Yun ang senaryo ng Pasko. Ang senaryo ng Pasko, sinabi ng Panginoon na itataas niya at piliin niya ang isang babaeng Anawim upang itaas ang kanilang digdigan at buhay. Kaya yun ang inawit ni Maria sa kanyang Magnificat. Itinaas ako ng aking Panginoon. Hindi lamang ako, kundi ang aking komunidad na mga Anawim. Hindi kami kinalimutan ng Diyos. Ang kanyang pangako sa aming amang si Abraham ay patuloy niyang tinutupad hanggang sa panahon na ito. Isang awit ni Maria na ang pag-asa na namin ng mabuhay ay ang ating Panginoon Diyos. At ito'y nangyari. Yan po ang senaryo ng Kapaskuhan. Nang ang mga tao ay busy-busy, sila'y kung ano-ano nga ginagawa nila at nalimutan na nila patungkol sa ipinahayag ng mga propeta. Mayroon pang mga ibang komunidad na umaasa na darating ang Mesiyas. Yan ay mga ang Anawim. Ngunit ang bayan ng Israel na kalimutan nila.
ang pagdating ng Mesiyas. Oo, alam ng mga kanilang mga ninuno. Ang tanong, ipinasabayan nila sa kanilang mga anak. Ganyan din ang nangyayari sa atin ngayon. Yung mga matatanda noon, napakahirap at hindi na nila naihabilin o naipasa ang napakagandang kulturang Pilipino at mismo ng ating pananampalatayang Kristiyano. See? Nakakalimot na tayo sa Diyos. Nakakalimot na tayo sa lahat ng mga ginawang kabutihan ng Diyos sa atin na ito'y itinuturo. Gaya nga ng aking nabanggit sa ating pananampalatayang Katoliko, Kristiyano, we believe in oral and written tradition. Tandaan po ninyo, ang written tradition ay ang ating banal na aklat o Biblia. Ang oral tradition ay ang mga nakagawian ng mga Kristiyano sa panahon ng ating Panginoon. At ito'y patuloy natin dinadala. Meron na ng dagdag bawas pa. At kanya-kanyang kultura at tradisyon. Halimbawa, ang Pinoy. Uy, bawal yan. Daming bawal sa atin. Pag ikakasal ka, magbabunyag ka, magpapalibing ka, at ano ba? Napakaraming mga bawal at mga kaugalian. At iba-iba pa. Iba Ilocano, iba Kabampangan, iba ang Bisaya, iba pa. Ngunit kaya nga na itinuturo sa atin na kung mayroon mang ganitong yan ay naging tradisyon. At ang ating simbahan ay nananalig hanggat ito'y nakabubuti sa komunidad. Hindi dapat pahintuin kundi tayo ay manalig at magsabuhay mismo at nagugat sa mabuti at banal at mismo mula sa ating pananampalatayang Kristiyano. Kaya sa panahon na yon, ang mga anawin ang naging isang napakahalaga sa ating mapagmahal ng Diyos na sila ay kanyang bibigyan ng napakahalagang role sa istorya ng pagmahalan ng tao at ng Diyos. Kaya nakita natin isang matandang baon, isang matanda ng saserdote, ang ginamit ng Panginoon, pinagkatiwalaan nila ang mga ito. At ito'y nangyari, at ito ang senaryo sa panahon na kung saan ang tao ay nakakalimot at unti-unti na kalimutan ang Diyos. Ang Diyos gumawa ng paraan. Gaya ng ating laging nababanggit sa atin, gagawa at gagawa ng paraan na hindi mawala ang mga anak na ibinigay sa Kanya ng Kanyang Ama sa langit. At ang ating Panginoong Jesucristo ang gumawa ng paraan. Ano ang Kanyang paraan na yan? Natanggapin niya ang ibinigay na kautusan o utos ng Kanyang Ama sa langit. Hanggang sa sinabi niya, pwede pa pang Ama ko, naghihirap na ako. During the prayer in the Garden of Gethsemane, nandoon ang ating Panginoon, nalulubat na siya, nanginginig siya, natatakot na siya sa lahat na mangyayari sa Kanya. Pero dahil sa matinding pagmamahal niya sa Kanyang Ama at mismo ang Kanyang pagsunod sa Kanyang Ama, Thy will be done. Yun po ang senaryo na makikita natin, kaguluhan, kasamaan, pagkakasala ng tao. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang anak mismo na ang Kanyang salita ay nagkatawang tao at nakipamayan sa ating within 3 years. Ang ating Panginoong Jesus ay nagsimula nang siya ay 30 taon pagkatapos na mabinyagan ni Juan Bautista na maging huwaran siya. Bagamat hindi na siya kailangan magpabinyag, ngunit ito'y naging huwaran. Hindi upang siya'y malinis sapagkat siya'y malinis. Hindi upang siya mapatawad sa kanyang kasalanan, kundi siya'y punong-puno at puring-puri siya ng Diyos. Wala siyang kasalanan. Kaya nga, ito'y isang paghahalintulad
na pagsunod mismo sa kanyang Ama. Kahit ito ay isang napakagandang mapagnilayan natin, mga kapatid, na sa loob ng 3 taon na pagpapakita ng Diyos sa tao, nang mamaramdaman at mismo nahawakan ang anak ng Diyos. Sa 3 taon na yan, nandoon ang kaligtasan ng tao. Kaya nga, sa ating binyag, yan ay tinuturo, sa ating binyag, nakabahagi tayo sa kamatayan ni Kristo at sa kanyang pagkabuhay, tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang kanyang pangako, ako'y mauuna, susunod kayo at titipunin ko kayong lahat. Maghahanda ako ng lugar sa inyong lahat na nananalig sa akin bilang anak ng Diyos sa aming kaharian. At ito ang lagi nating aasahan. At ito ang ating sinasampalatayanan na ang pangako ng Diyos ay patuloy na mangyayari. At gaya nga ng sinasabi, walang hindi mapangyayari at Diyos. At kung ito'y dumating sa dakdang panahon na itinakda ng Diyos, tayong lahat, hindi yung ibang, kami lamang maliligtas, hindi kayo, hindi gano'n. Mali yun. Kapag sinabi ng Diyos, kayo ay aking titipunin sa lahat ng mga nanalig sa akin, ako ay bugtong na anak ng Diyos. Yun lang. Dahil maraming religiyon na hindi naniniwalang si Kristo ay anak ng Diyos. Siya ay kinikilala ng isang propeta, isang ordinaryong tao at iba pa. Kaya sa pagdating ng panahon, tayong lahat ay magkakasama-sama. Mismo, gaya ng sinabi ng Panginoon, titipunin ko kayong lahat at magkasama-sama tayo sa aking kaharian. Ito ay kanyang pangako. Kaya nga, ang Pasko na ito, na unang Pasko noon, ay isang pagliligtas na ng Diyos. Isang paraan na ng Diyos na hindi niya kakalimutan at kinalimutan ang kanyang bayan Israel. At tayo ay ang mga patuloy na bunga ng pangyayari sa panahon ng ating Panginoon. Nang saan tayo rin ay binigyan ng biyaya pagkakataon manalig at manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po ninyo, itong ating parokya sa Subic, founded as Paris 1607, just imagine, 1607. So huwag silang magmalaki na 1 taon-taon na sila. Tayo 1,000 taon na, yung Subic lang ha. Pupunta kami sa Iloilo at iba pa, ang kanilang simbahan 17th, 18th century. Tayo ay 17th century. Ang Subic ay 1607, kasama ang San Andres Parish ng Masinloc, at 1609 ang dulo ng Zambales, ang Bulinaw. Now, one of the town in the western Pangasinan. St. James Parish in Subic to St. James Parish in Bulinaw. Yan po ang landmark ng ating panahon noon. 1607 is Masinloc, 1609 in Bulinaw, Pangasinan. See, from Bulinaw, Pangasinan, Recoletos Fathers, the Augustinian Recoletos went to the north part of Luzon hanggang sumapit sila sa Norte, Lobos, Norte. Nakikita po niyo ang mga simbahan, pare-pareho ang architecture. Kaya, ang ating simbahan ay matanda na. Pero ang tanong, Father, nasa ng 1607 dito sa Subic? Wala ka namin makikita ng 1607. Nandoon na sa lupa. Dahil nagiba na yung simbahang maliit dito noon. Ang makikita mo na lang ay ang Masinloc na 1607 na old church. You go to Bulinaw, it's an old church.
Kaya ang bagay na ito ay biyaya ng Diyos sa atin. Kaya nga huwag po natin kalimutan lagi ang Diyos. Sapagkat hindi tayo pinakalimutan ng Diyos. Tayo'y binayayaan. Tingnan po ninyo, ang ating patron ay isang patron na isang apostol ng ating Panginoon. At mismo si Santiago ang isa sa mga mahal ng ating Panginoon at lagi niyang kasama. At sila ang patuloy na nananalangin sa atin. Sabi nga, ang 12 apostol ng Panginoon ay kasama ng Panginoong Yesus na naghumukom sa 12 tribo ng Israel. Tapi kasama po tayo doon. Kaya tunay na ang Diyos biniyayaan tayo nung unang Pasko. At ang biyaya na yan ay hindi matatapos sapagkat ang biyayang ipinangako ng Diyos ay hanggang sa wakas ng panahon. Kasama ninyo ako hanggang sa wakas ng panahon. Yan ang pangako ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga sinasabi, Emmanuel nang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Kaya napakaswerte yung mga pangalang Emmanuel, Noel, mga yan. Ang malas yung Lucifer, yan ganyan. At iba pa. Kaya kung magpangalan kayo ng anak ninyo, yun naman kung ano-anong pangalan, ang dami pa. John, Joe, John, Jay. Ang pangalan ko, napakaganda eh. Apolinario. O, di ba? Apol. Yung iba, yung mga pangalan kasi ng mga matatanda, kinukuha talaga sa pangalan ng santo, di ba? Pero ngayon, hindi na eh. Pangalan ng artista, pangalan ng sardinas, pangalan kung ano-ano. Iyan po ang tignan po natin sa ating buhay na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kahit na anong mangyari, pangako na po niya at hindi ito mawawala. At dapat hindi mawala sa ating isipan. Simulan natin ang unang Pasko. Nandoon ang unang Pasko. Tayo, ang Pasko na ito, napakahirap ng sundin, yung unang Pasko. Pero ibig sabihin, isabuhay po natin yung unang Pasko. Na kung saan punong-puno ng pag-asa na ibinigay ng Diyos. Punong-puno ng pag-ibig, ng pananampalataya at iba pa. At ang Pasko ay patuloy na mangyayari sa ating buhay. Gaya nga ng sinasabi natin sa ating awitin, sana araw-araw ay Pasko. Sapagkat ang Pasko ay pag-ibig. Ang taong mayroong pagmamahal at pag-ibig sa kanyang kalooban, lagi siyang Pasko, lagi niyang kasama ang ating Panginoon. Amen. Merry Christmas po sa ating lahat. Tumayo tayong lahat. Sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ng kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay ni Libing, inawag sa kinaroroonan ng mga yuma, nang may ikatlong araw nabuhay na maguli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang parito tuhukom sa nawabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong gabi ito, niyakap ng Diyos ang ating pagkatao sa kapanganakan ni Hesus Kristo. Itaas natin sa Kanya ang ating mga panalangin. Sa bawat panalangin natin itutugon, Ama, pakinggan mo ang iyong bayan. Ama, pakinggan mo ang iyong bayan. Maging saksi nawa sa kaganakan at
kapayapaang dulot ni Kristo ang bawat kasapi ng simbahan at maipahayag nawa natin ang mabuting balita sa pamamagitan ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang iyong bayan. Sikapin nawa ng mga naglilingkod sa pamahalaan na magkaisa sa kabila ng magkakaibang pananaw para sa ikauunlad ng bayan. Manalangin tayo. Maipaalala nawa ng sanggol ng Bethlehem sa kabataan ang kagandahan ng pagkadalisay at payak na pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang iyong bayan. Makita nawa natin ang mukha ng sanggol sa sabsaban sa mga nagugutom, nalulungkot, naghihirap at mga biktima ng sakuna. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang iyong bayan. Kasama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at personal na intensyon na Norial and Ferrer family, Engineer and Mrs. Romeo Guzman and family. Pasasalamat at ligtas na paglalakbay ni Chiki Narciso and children. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang iyong bayan. Para sa mabilisang paggaling niya, Father Danilo Lopez, Father Felix Labios, at Father Odi Moso, manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang iyong bayan. Para sa kaluluwa nila, Eduardo Bungo Singer and Jr., Melania Arcinas, Romancito Buco, Leon Chalindo, Roberto Bungo Singer and Jr., Marlon de Guzman, Apolonia de Guzman, Romulo de Guzman, Marita Fortuera, at Imelda Torres. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang iyong bayan. Kapag mahal namin, Ama, bigyan mo kami ng biyayang maging tulad ni Kristo sa aming pamumuhay sa pamamagitan niyang naghahari magpasawalang hanggan. Amen.
Magsikalyo po ang mga. Manalangin kay mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, Ama naming lumikha, kalugdan mo ang pagkain ngayong Pasko ng pagsilang sa pagpapalitan ito ng iyong kaloob at aming handog. Ang anak mong umako sa aming kaabahan ay sinawang magparangal sa amin, magtampok bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon, ikaw sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitan handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kay sa aming mga anghel at sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming maawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinakiusap namin na anak mo ito na ang mga kaloob namin at tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin sa pag-ain niya sa iyo. Iniaalin namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika, pagkalooban mo ng kapayapaan at pagpupok, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaanin ito sa San Sinukob, kaysa ng aming Papa Francisco na lingkod, kasama ang aming Obispong Bartolome at ng lahat ng nananalig at nagpapanaganap sa pananampalatayang Katoliko galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ng iyong mga anak na may aming idinadalangin. Ipagdasal po natin ang ating mga mahal sa buhay. Sa aming pananampalataya, ay nabatid mo gayon din ang pagsikap namin maging tapat sa iyo. Ang pagkain ito na nagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ang mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan sa pagdurog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng simbahan, ipinagdiriwang namin sa gabing ito ang dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng tagapagligtas sa sanlibutan noong sa ipanganak ni Santa Maria na nagdalang taon na natili pa rin Birhen. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang ina ng Diyos, Panginoon namin Jesucristo, si Maria na maluwalhating laging Birhen, kasama si San Jose na kanyang esposo. Gayon din ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose.
ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, Santiago, Juan, Tomas, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Leto, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami lagi mong kalingain at ipagsanggalan. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan. Loobin mo kami makapanguhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipaintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog na ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin ito ay gawin mo maging katawan at dugo na pinakamamahal mong anak at aming Panginoong Heso Kristo. Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit, pinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati ang tinapay, iniabot sa kanyang mga lagar at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya din naman nang matapos ang hapunan, pinuwakan niya sa kalis na ito ang pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad. Sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kristo ay buhay sa atin, sa nilalain natin, bilang pagkain inumin, pinasasaluhan natin. Ama, kaming mga lingkod mo at bubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ng Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugulitan namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nanggaling, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan, ang pagkain ito ng katangipangit dalisay, ang pagkain na bibigay buhay kailanman, at ang inuming na bibigay kagalingan, walang katapusan. Masdan mo ang buong kasiyahan ng aming mga alay na ito. Ganapin mo ang mga ito na ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa pagkain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa iniandang tinapay at alak ng Melchizedek na paring hirang mo. Paulakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na pag-aain. Makapangyarihan Diyos, hinihiling namin iyong ipakyat sa banal mong mga anghel ang mga alay na ito sa dakilang gambangan nasa iyong harap upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pagkikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama, yun alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya kanilang taglay at sila ngayon amin ipinagdarasal. Ipagdasal po natin ang ating mga yumaong kapatid. Sila rin ay tanang naihinay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling.
Kahit kami mga makasalanan mong lingkod, kami din ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkakapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagigdapatin mo rin kami makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama nilang Juan Bautista, Esteban, Matayas, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino at Pedro, Felicidad at Perpetua, Agatha at Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ang lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisan nila hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi paguntang sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, sa kanyang pamamagitan ng tanang mabubuting kaloob mong ito, ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang nagkakaisang loob, mga kapatid, bilang aming pananalig sa ating mapagmahal Diyos, ang pananalig tinuro niya sa ating lahat. Pinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalangin ka ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, Espiritu, kapayapaan.
Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nakipamayan sa atin upang tayo ay patuloy niyang iligtas at mapatawad sa ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat ng inanyayahan sa kanyang mga banal na piging. Panginoon, hindi ang karapat dapat magpasaling sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ng ito.
announcement. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli po, Merry Christmas. Bukas po ang misa natin dito sa garden ay sa ganap na alas 9 po ng umaga. Wala na po tayong misa sa hapon. Inulit ko po, bukas po, 9 a.m. lang po ang ating misa. Sa December 30 po, Sunday po yun, balik po ulit tayo dun sa mass natin na 9 a.m. at 5 p.m. Sa New Year's Eve po, ang misa po natin ay alas 8 ng gabi at sa January 1 naman po, alas 8 po ng umaga. Kung sakaling may pagbabago man po, i-announce po namin yan sa December 30 po, araw ng linggo. At sa mga nais pong humalik sa ating Baby Jesus, maaari po tayong pumila sa ating sabsaban po sa harap ng ating octagonal chapel pagkatapos po ng ating banal na misa. At meron din po tayong mga ipamimigay na candies para po sa mga bata. Sa mga bata po, pila na lang po tayo para sa inyong mga candies. Ay, senior citizen, wala ba? Kahit chocolate. Na. Doon po sa St. James maraming misa. Ngayon mayroong 8 o'clock, kanina 8 o'clock, and then mamaya po 10 o'clock ng gabi. Bukas po, ang misa po ay 7:30 at 7 at saka 8:30 ng umaga. Sa hapon wala na rin po, pagod ang pare. Ganun din yung sa New Year, ganun din. At the same time ng Bispera, and then umaga at the same time. Sa hapon wala na rin yung misa, pagod pa rin ang pare. Kaya pasensya na po kayo, nawain ninyo yung pare. At saka sobra-sobra na rin ang misa natin. Nakalumpas tayo sa namin. Anyway, napakagal na po ang ating pasto ngayon. Sana bumagyo o bulan bukas dahil yung low pressure area, sabi nila, babagsak bukas. Huwag naman sana. Kawawa naman yung mga bata na mamasko. At walang matanggap na Pasko sa mga bata. So, uulitin ko, senior citizen, walang chocolate o ano, ha? Wala. Kahit Goya, okay na yan. Let's enjoy the Christmas and be happy. At magpasalamat tayo lagi sa ating mapagmahal na Diyos sa biyayang ating tinatanggap oras-oras sa ating buhay. Tumayo tayo lahat para sa panalangin. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko, pagindapatin mong kami makasalong sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang Amen. Yumupo kayo parang sa tabang na pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong nagkatawang-tawang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na gabi ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at makapagninig sa liwanag ng kabutihan sa iyong kalooban, ngayon at magpasawalang hanggang. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ay siya namang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggang. Amen. Ang Diyos na nag-uugnay ng lupa sa kalangitan, ay siya nawang pumuspos sa inyo ng kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggang. At pagpalain tayong lahat ng ating mga pangyarihan Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.